Hello, 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 hello. Inaantok na ang lola. Pero hindi man makatulog kay may kasayahan ng aming mga neighborhood. Mayroong despedida. Sana all. Pintuhan na lang muna tayo habang nagme-music sila at mag-i-enjoy sila. Kasi kahit anong higa ko diyan ay hindi talaga ako makatulog. Ayan. Shout out muna kay Rowena Rosales Kutamura. Ayan. Alam ko, Weng. Hindi ko pala alam, Weng, na katulad ko, dumaan ka rin ng pangangatulong bago ka nakatapos ng pag-aaral. Akala ko dire-diretso ka. So, hindi lang pala ako nag-iisa at hindi lang tayo dadalawa. Maraming mga kasamahan natin na dumaan muna sa mga working o di kaya pangangatulong o di kaya paninindera bago tayo nakatungtong o nakatapos sa ating pag-aaral. Kumbaga sa kanya-kanyang kayod, kanya-kanyang maniobra nga para lang makatapos So ito na nga, nasa Manila na ako. Hayaan nyo akong parang magkakamot kasi para talagang Makati na hindi na parang di ko alam kung resulta pa nga ba ito sa chemo. Ayan. Sabi nga, mga ilang taon pa daw itong maramdaman. Kahit tapos ka ng mag-chemo, ganito pa rin ang maramdaman na may mga parang magtusok-tusok sa katawan mo. Ewan ko how true. Yun daw yun. Okay. Kwento muna. Di ba nangatulong na ako sa may Horseshoe Village pala ako nangatulong sa may San Juan. Ayan. Way back 1984. Late ng 1984. Ayan. Tapos yung tubig na naubos na lang, yung naging apoy na yung takore, yun ang amo ko. Dating ko dito sa Maynila. Mabait naman talaga sila. At may experience din ako doon na gusto ko. Marami kasi akong experience doon sa bahay na yun. Ang part na ikwento ko muna sa inyo yung dahil ako nga ang naka-assign doon sa kwarto actually hindi kwarto parang buong bahay na rin. Ang difference lang doon is that hindi ang nakatira lang doon yung pinakananay nung amo ko. Tapos may sala siya, may pinaka kitchen, may pinaka yung kanang room. Pero hindi siya, ang lang doon is hindi siya nagsasaing. So bali common ang kusina namin, doon na siya sa mga anak niya, tapos isang kusina lang. Pero ako naka-assign doon sa maglilinis. Yung tipong ang kwarto niya ay maraming mga figurine, maraming jar, basta marami siyang tuka-tukador na may mga display, maraming display. Tapos akong tagalinis, tinuruan nga ako ng amo nga pag naglinis, hindi lang yung nakikita ang lilinisin. Pag nagwawalis, halimbawa, sofa, kailang muna yung sofa, i-move mo para malinisan mo maigi yung ilalim. Kung sa mga jar naman, hindi lang yung pati loob ng jar, linisin mo din. Tapos, alisin mo yung jar sa place niya para yung pinatungan ng jar, malinisan pa rin. Pag tuwing maglilinis ako, hindi talaga mangyari na wala akong makitang pera. Hindi naman din yata, maybe may part doon or may portion doon may iilan sa mga pera. Kasi hindi naman sa isang lugar Sa dami-daming figurine, hindi lang isa, dalawang figurine ang mayroon kang makitang pera. Ang iba, inaagiw na, lalo na nung bago pa talaga ako. Ang perang makikita ko, may mga agyo na. Tapos nung tuloy-tuloy na yung ko, yun, kasi halimbawa sa isang linggo, 2 beses ako magpupunas noon. Hindi naman araw-araw kasi may dust naman. Yung talagang punasan mo ng talaga general. Sa 2 linggo, 2 beses. Yung maglinis ka ngayon ng talagang linis, kinabukasan parang ang mga na lang, dust doon tawag doon. Pamaspas na lang ang igaganon mo para alikabok medyo mawala. Tapos, yun, laging mayroong pera. Again, noong bago pa lang ako, laging ang makita kong pera may agyo. Ibig sabihin, matagal na. Mayroon namang hindi. Pero nung sige na, mayroon mang pera, pero mga bagong lagay na yun. Nung aking panahon, di ko ma-imagine nga sabi ko, honest kaya yung nasundan kong katulong?
Ibig sabihin kasi may katulong sila bago ako eh. Kuanis kaya yung mga nasunod. Yung pala, nung hindi pa ako dumating, ang katulong hanggang labas lang. Kaya ganun katagal nga pag nung dumating ako, tawag doon, maalikabok yung room ni ma'am. Kasi napansin daw nila yung yung sinundan ko, malikot daw ang kamay. Tapos maybe sinubukan din nila ako, sige papunta doon na na palinisin. Tapos ayun, nalinis ko. Nung unang linis ko, ang dami kong pera, nakikita. May mga agyo na. Tapos may mga bariya, may mga buo, may mga papel baga. Tapos may table si ma'am na ganito, yung kanyang working table. Kasi di naman sila nag-work pero nagbabasa silang Bible. Sana all, nagbabasa ng Bible. Yun, mayroon siyang table, doon siya nagbabasa. Pagkatapos ko maglinis, ang ginagawa ko, nilagay ko sa table yung perang mga nakita ko. Tapos, pagkatapos nung sabi niya, Josie, tawag niya ako, ma'am, kaninong pera yung nasa table ko? Tapos sabi ko, sa'yo po ma'am, nakita ko yun sa mga jar, sa mga ganito, kahit yung ilalim ng kama niya, pag ginanon mo, ang dami, ay ang lawak na parang ang kama kasi niya, king size. Pag ginanon mo, kabilaan yung mga nagliparang pera, partong. Tapos hindi mo masabi ng bagong kasi ang iba may matagal na parang ng pagkatupi. Ayun. Sabi niya, akin kaya yun? Tapos sabi ko naman, sino bang kasama mo dito sa kwarto, ma'am? Tapos sabi niya, ako lang. Ay, di sa'yo po yun. Ay, ganun. Tapos, may pera pa pala ako. Tuwang-tuwa siya. May pera pa pala ako. Ay, ayun. Mula noon, pag halimbawa magsasabi siya, pag malungkot siya, ma'am, hindi yata, dati talaga, maano na talaga ako pag nakuha ko na yung kiliti mo. Maano talaga, yung madaldal ang maano ako maingay, mabusisi, makwento. Makita ko nga siya init ang ulo. Ma'am, good morning. Hindi yata maganda ang day mo ngayon. Tapos may problema ako. Wala akong pera, may gusto akong bilhin. Kahit 500, kasi malaki na rin yung 500 ng araw eh. Kahit 500, wala akong pera. Tapos, sabihin ko muna, teka ma'am ha, sandali ma'am. Upo ka muna dyan. Tapos, pag halimbawa nakahiga siya kasi pag may problema siya, ang tendency na sa kama lang siya, tapos ikot-ikot lang, higa-higa lang, ganun, ikot-ikot. Tapos pag sabi ko, ma'am, linisin mo natin yung kama mo. Ayos muna natin. Upo ka muna, ma'am. Pag ganun ko niya, may pera na. Ay, ma'am, kahit mga 200, ganun, 500, ganun. Tapos isisiksik lang niya doon sa mga kung saan-saan. Di kaya sa mga pigiron, isa-isahin ko pag nun. Pag ay may pera talaga yun. Bigay ko sa kanya, o yan ma'am, may pera ka na. Tuwang-tuwa talaga yung matanda na yun, may pera na. May pera daw siya. Yun ang mga naranasan ko nung una nga. Na mula noon, pag halimbawa wala naman siyang pera, tawagin na ako. Josie, ma'am, halika. Mahilig ka, magaling kang maghanap ng pera. Baka mayroon pa akong nasiksik ng pera kung saan-saan. Hanapin mo nga, paghanap nga. Tawa ko sa matanda. Ginawa ko taghanap. Sabi, ay hindi ako sigurado, ma'am, may makita ako kasi depende lang yun sa kung saan mo sinisiksik yan. Tapos ayan, ayan. Pag minsan may makikita talaga ako, paminsan naman wala kang makikita. Kasi kung yung matandang iyon, pag halimbawa mayroong ang upa kasi ng kanyang mga bahay kasi ang mga paupahan niya, hindi lang basta ang yung mga kwarto-kwarto lang. Apartment talaga, buong bahay talaga ang renta nung araw, mga 1984, 25,000, 30,000, 20,000. Ang pinakamababa yata is 15,000. Yung maliit lang na, bahay din naman, pero kompleto din. Kompleto ng mga pero maliit. Unlike nung 20,000 na mayroon talagang malawak pa, mayroon pang ang mga nyoga na ilang piraso, yung ganun ba, malawak. Ang garahe malawak, may garden na malawak, ganun. Kaya ang upa noong mga mayaman kasi doon ay village nga talaga sa Horseshoe pa, Cubao. Pero alam ko under siya ng San Juan yata. Cubao? Horseshoe Village, Cubao, Quezon City. Ay, di ko matandaan yung basta sa Horseshoe Village, parang San Juan na. Ganon. Kaya pag halimbawa pag halimbawa may magbigay sa kanya ng renta,
ang dami niyang maisip na bigyan si ganito, bigyan sa ganon, tapos ipadala sa ganito, ganon. Magastos kasi sanay nga siya, alam mo naman ang mayayaman, sanay sa mga gastusan, kaya pero the fact na matanda na rin siya, makalimutin na rin siya kung saan niya nilalagay yung pera. Paminsan sasabihin nun, nagbigay si ganito, si Muhammad nagbigay sa akin ng ganito yan asa na kayo yung pera na binigay niya sa akin? Tapos, siyempre hindi ko naman alam kung saan yun, malaking pera kasi yun hindi ko naman yun malaman kung saan yun pinangsisiksik niya. Paminsan naman nakita ko na pala, sabihin niya, maaalaalan niya. Yun ang experience ko doon. Marami pa akong experience talaga doon sa susunod ulit na kwentuhan natin. Kasi mukhang mahaba-haba na kwentuhan natin. Doon pa rin sa amo kong iyon. Marami akong natutunan, marami akong experience. O yun, at ganito na nga kami, di ba? Kasi nga, ayan. Dahil sa mga tinuturo nila, marami na rin akong natutunan. Okay? Sige, next time ulit. Bye-bye!